Doble ingat po dahil panay na ang mga scam na gumagamit ng artificial intelligence. Gaya sa Batangas City kung saan isang babae ang inaresto dahil sa pamemeke ng screenshot ng e-wallet transfer. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Ito ka naman. Inuhuli ka namin sa salang estapa. Laking gulat ng babaeng yan nang arestuin siya matapos makapagsasaksyon sa rider na undercover agent pala ng NBI Batangas. Inireklamo siya ng isang negosyante na pinagbilhan niya ng aabot sa 33,000 pesos na halaga ng mga alak at pagkain. Nagtaka siya dahil pwede namang umorder sa grocery, bakit sa restaurant pa? So nag-check siya ng transaction history na pag-alaman niya na wala palang actual payment. Para mapaniwala ang resto na bayad na ang suspect, nagpapadala siya ng pinaking screenshot ng transaction receipt. Gumagamit sila ng technology gaya ng AI or artificial intelligence to make receipts look more convincing. Gumagamit sila ng e-platform. So gumagamit sila ng screenshot ng receipt of payment na sa totoo wala palang ganun, fake. Naharap sa reklamong estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang suspect na nakakulong na sa Batangas City. Pinag-iin nila ang gumamit din ng artificial intelligence ang mga scammer na tumawag sa hospital supplier na si John Nakali. Ginaya raw ang boses ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Director David Suplico para mangolekta ng pera. Nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Kinabukasan, muling tumawag ang scammer at humingi ulit ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Nung time po na yun, nagduda na po kami. Nang tawagan ng kilala nilang sekretary ni Dr. Suplico, doon na nila nalamang nagpapanggap lang ang kanilang kausap. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other call si Doc Suplico. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala ang San Lazaro Hospital. Paalala ng pamunuan ng ospital, bawal at hindi sila nagsusulisit ng pera. At kung meron naman daw gusto mag-donate, dapat gawin ang mismong transaksyon sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.